morning po sa ating lahat ngayon. Kami po excited muli itong Sunday na to. I believe na this is the day that the Lord has made. Ito po muli yung lingkod, si Pastor Marlon from the Land of Promise Global Missions at ang aking wife din po. Good morning po sa lahat, no? Lalong-lalo na naniniwala kami na marami po ang nanonood, sumusubaybay. Lalong-lalo na yung mga LPGM leaders ngayon na talaga naka-online, nanonood sa mensahe po. Every Sunday, we are excited to be with you. Again, kami po ay nagbabalik, no? Kasi ilang Sundays din kami hindi nakapag-preach. But we praise and thank God sa mga leaders na they really do their best para mahayag yung salita ng Panginoon. So, good morning to everyone. We are now excited for this new message na ibibigay ng Panginoon. Amen. So, thank you for tuning in po. At maging po continue to share itong site po natin ngayon, no? Your community radio, the XCS. FEBC, 1116 kHz. So, ano nyo po, i-share nyo po sa mga friends niyo para sila din po ay makapagsubaybay sa ating programa at maging blessing din po ito sa iba. Sa pinag-usapan po natin dito ay puro po salita ng Diyos. Amen. Pwede din nila habang nanonood po kayo, you can share it with your friends, mga Facebook friends niyo, with groups, para marinig din po nila yung salita ng Panginoon na ibibigay sa atin ngayon to encourage us, to lift our spirit, lalong-lalo na ngayon with all the challenges in our lives, in our situation today, sa ating kapaligiran. This is the time that we can share this good news po sa lahat. And we believe also na ang salita ng Diyos, kailanman hindi po tayo nagsasawa at araw-araw natin itong kakainin. Definitely. Araw-araw po natin itong imimeditate, hindi po ito nakapagpasawa sa ating lahat. Ito po nagbibigay sa atin ng dagdag na kalakasan sa ating buhay. Kaya huwag tayong magsawa na sumunod sa programa po dito sa FEBC or Community Radio, the XCS station. Tuloy-tuloy po tayo. Marami tayong mga programs po dito na makapag-strengthen, makapag-build ng ating faith. Then ito lamang po, I believe na this is the day that the Lord has made. At gusto po ng Diyos na bawat nakikinig, bawat sumusunod at nag-tune in po ngayon ay mas strengthen po ng salita ng Diyos. So, dyan lang po kayo. We are desiring na sa pag-umpisa hanggang pagtatapos po nitong mensahe ay nandyan po kayo patuloy na makikinig. Yun talagang, you really hear from the Spirit kung ano talagang mensahe ngayon ng Panginoon para sa ating lahat, which we will be able to use that as we go along with life, lalong-lalo na ngayon, these pandemic days. Amen. So ngayon po, sa araw na ito, Pastoran, I believe na lahat po tayo excited. Ako excited din po sa topic natin ngayon. Lalo na po kayong mga nanonood din po, I believe excited din po kayo. Gawin natin para naging kakaiba ang ating buhay kasi because of this pandemic, nagiging routinary na po natin araw-araw, parang wala ng challenge, then ang side effect o nag-epekto po sa ating buhay ngayon ay marami po na stress, na depress, lahat ng press na nandyan, printing press o ano meron dyan. So lahat po ay nandyan na, then crowded na po yung isipan natin, papasok na iba't ibang bagay, kaya ano na po yung mga natungangers na, natuliro na yung mga tao. So ngayon po, maging kakaiba, babaguhin po natin yung ating buhay. And I believe po na kahit sa maiksing panahon nagkaroon tayo ng pandemic, marami na pong mga nangyayari. No? So it could be, naging kakaiba na yung buhay natin and definitely yan po ang nangyayari ngayon. So bago po kami magpapatuloy, gusto namin ibigay po yung number na kung pwede kayong maghingi ng prayer request or magpaabot ng mga concern ninyo sa station. At at the same time, pag gusto nyo rin po ng mga personal counseling, I are very much willing to serve you din po bilang mag-asawa. You can text also our personal number. We are happy to serve you. No? So ito po ang number natin, si Pastor Aan ang magbibigay. Okay po. Ito po yung number namin sa ministry that you can text or call sa amin for prayer. Yung nasabi ni Pastor na for this reason na ibibigay namin ito, 0955-33-75127. Again po, ito po yung personal number namin sa ministry. You can call or text the 0955-33-75127. And then pwede din po kayo mag-text sa FEBC, DXIS, sa kanilang text hotline sa 0916-29-66625. Again po, ito po yung number ng DXIS. Pwede din po kayo mag-text dito or call sa 0916-29-66625.
0917-888-9525. So, we are expecting, we are excited to hear po for your comments, for your reactions po, as you text and call, and even po sa Facebook page, pwede din po kayo mag-comment. So, stay tuned lang po tayo as we go along with this message today. Amen. So, ang topic po namin today, mga kapatid, mga viewers po natin, no? All over the world, marami po iba't ibang bansa nanonood ngayon. I believe our prayer na this program will turn into a blessing to you personally and even to your whole family. Yes. So, ngayon po ay gusto naming magbahagi po kasi nakarating po kami ng ganito, no? We have been in the ministry for many years na rin po since po na nag-start pa kami mag-asawa in our early stage po with our marriage. For the last 20 years. Wala pa kaming anak noon. For more than 20 years po ay nag-ministry na kami. At ang dami pong bagay na pinagdaanan na po namin. Yeah. So it means to say, ay marami na rin po kaming na-overcome sa buhay. Yeah, so that's why, that's one of the reason na we are still here, sharing the Word of God, ministering to you, yung goodness po ni Lord, kung paano niya kami tinulungan at anong ginawa niya sa buhay po namin. Yun po ang binabahagi namin ngayon. So our topic for today, Pastoran, is about we are an overcomer. Yeah, personally po, na-experience ko po rin lately, last month, how to overcome. Paano po natin yung magkaroon ng katagumpayan sa ating buhay ngayon. So tawag po sabi ni Pastor, we are excited because everybody needs to overcome, or to be an overcomer, to conquer. Yes, because that's God's design, God's plan, and we believe also that our God is a conqueror. He overcomes. Yes. That's why our Lord Jesus Christ sabi niya, take heart, huwag kayong dapat mabahala because I have overcome this world. Yun po ang sabi ni Jesus, yung assurance niya sa kanyang mga disciples. Then as we look po in every angle, in every side, si Lord talaga is conqueror, no? Kapag overcome talaga siya. Kasi he's an author of yung overcoming, he's an author of success. Hindi po siya author ng failure. So our life will not be a failure. So i-discuss po natin ito, how to overcome. Amen. Even though the enemy is trying to create an environment para ikaw po magiging talunan o magiging loser, pero yung topic po natin today, I want you to be reminded po na God created you for a purpose, and not only for that purpose for you to fulfill, but God wants you to be an overcomer. Amen? Kasi you can fulfill your destiny, you cannot achieve your destiny, you can fulfill the plan of God in your life if you are not an overcomer. So today, ang dami po mga pinagdaanan, naranasan mo, and you do not know, you are not aware sometimes na God is preparing you, no? In order for you to achieve the goal in the future. So yung mga nangyayari natin na dapat nating overcome ngayon is just a sort of preparation. So today, our passage is coming from the book of Revelation, chapter 12, verse 11. I would like to read it, Pastoraan. Although sinabi po rito, for us to overcome, then ano yung mga weapons, ano yung mga responsibility na dapat nating gagawin, may principle po na binigay ang Lord. Although part po dito mamaya, medyo malungkot, pero meron pong promise ang Panginoong Diyos. This is the last book of the whole Bible. No? Pag i-compile po natin, ito po yung last book, the book of Revelation. And most people today, even believers for many years, parang ayaw natin pag-aralan itong Revelation kasi nasa last days po. No? Pero nakakatuwa at napakaganda po ang book of Revelation kasi nandito yung mga pangako, ano yung mangyayari po in the end, in the future. So, nasa end time season na rin po tayo. Dapat natin to magiging aware po tayo anong sinasabi sa Book of Revelation. Kaya nga dapat panghawakan natin lahat ng promises ngayon ni Lord, especially at this time, dahil marami po tayong dapat na i-overcome. Marami tayong challenges na harapin ngayon. So, we are excited for this message. Amen. Although ito po sinabi a single verse from the Bible, from the word overcame, then there was also another scripture or passage in the Bible na nagkaroon din po ng promise. So, dito po sa Book of Revelation, as what I have said po a while ago, ito po ang sinabi niya, Revelation chapter 12, verse 11, but they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they did not love their lives so much that they were afraid to die. Wow, napakaganda. Many people today, because of this coronavirus pandemic, ang dami na takot mamatay, takot lumabas, lalo pa ang dami na naging positive ngayon. But according to the scripture, ulitin ko po ulit, para po makuha natin, ma-internalize natin ng maigi, itong sinabi ng Word of God, but they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives
so much that they were afraid to die. So magandang pakinggan yung word na overcame him. Overcame. Meaning, ma-overcome natin ang kaaway, lalo na ang Satanas sa ating Okay, buhay, ang word po dito na sinabi, but they overcame him, it talks about the the enemy. enemy. Okay, then Satan. pagkatapos, the weapon that they are using, it talks about the believers. Okay, sinabi dito, by the blood of the Lamb, and by the power or by the word of their testimony. So ano talaga yung word na overcomer? No, let's come to see kung ano yung Okay, word an na overcomer po, according to Webster, A person, okay, this is a person who overcomes something, or the one who succeeds in dealing with or gaining control of some problem or difficulty. Okay, it talks about a person na mayroong pinagdaanan, may nararanasan sa buhay. Okay, you cannot be called an overcomer until such na meron kang na-accomplish or na-overcome. So pag ikaw ay nag-give up, nag-surrender, tapos na, wala na rin. You're not an overcomer. Okay, so yun po yung definition according to ano po ni Webster. Then we have another scripture passage pastoraan from the book of Revelation. Still in the book of Revelation na mayroon pong promise pag tayo po nagiging overcomer. So aside po doon sa Revelation ano po kana 12:11, we have another passage po pakibasa pastoran sa Revelation 2:7. Revelation 2:7 says, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will grant to eat of the tree of life, which is the paradise of God." Amen. So yun po, yung nagiging overcomer, may pangako po si Lord na pwede natin bigyan tayo ng opportunity na it's a wonderful blessing po sa ating lahat. Amen. So hindi lang po si Lord nagsabi sa atin na dapat maging overcomer po tayo. Aside from that, meron din po siyang promise yung binasa mo ngayon. Amen. Amen. So, yun po, yung sinabi ng isang author, nothing overcomes or nothing becomes great until it overcomes something. Amen. So, ang dami po sa Bible, mga great heroes po natin noon, pastoraan na nakapag-overcome po sila. Sabi din po ng isang author na you cannot be a leader unless you have a follower. So the same principle with an overcomer, you cannot be an overcomer if you don't overcome something. Ano yung dapat na i-overcome natin sa mundo ito? Na iba-ibang tao, iba-iba po yung nararanasan natin everyday. So may mga tao na meron silang fear. May mga tao na meron silang aimlessness. So, ano yung mga dapat i-assessin natin sa buhay natin? Kung ano yung mga dapat na i-overcome natin everyday? So, especially sa time natin ngayon, may pandemic po tayo, no? Iba't ibang mga sitwasyon na mayroon hinaharap ang mga tao ngayon. Like, for instance, yung pagiging stressful, no? Kahapon lang, nagkaroon kami ng seminar sa university. There were around 200 people attending with the seminar. Pero online po siya, tawag doon webinar po, no? Seminar po through the web, through web, online. Then alam niyo po yung topic po namin doon ay creating a healthy mindset. Yeah. So it would really started from us, no? Within us na mag-create tayo ng healthy mindset kasi ang dami nang natuliro po, natungangers itong pandemic na to. Maapektuhan po yung mindset natin, the way how we think, because how you think also it will really affect your behavior. Kaya nga sa iba't ibang lugar, iba't iba yung hinaharap, like sa ibang lugar meron sila mga discrimination, di ba? May mga tao na meron silang mga vices na dapat i-overcome, drug addiction. Sa ibang tao naman meron silang yung aimlessness, yung iba ayaw nang magkilos, diba? Ayaw nang gumawa ng mga something na paralyzed. So, tapos yung iba, meron din silang mga sicknesses na dapat i-overcome. But, yung ano natin ngayon, kung paano natin ma-overcome ito. Yeah. How do we overcome? Maring before this pandemic, marami ka ng mga personal things na dapat mong ma-overcome sa buhay. Opo. But because of that, through that, parang na-paralyze ka din, parang nagiging hopeless ka, no? Nagiging limited ka. And you were thinking na parang hopeless ka, parang wala kang kakayanan. Then, how much more today na pumasok pa itong pandemic ngayon? Kakaibang challenge na naman. Parang nag-add on, parang mas kumbaga, parang mas lalong nadagdagan ang pressure. At dapat mo tumunahin ngayon. Yes, opo. So, maaaring before, ang i-overcome mo lang, it could be certain sa area ng yung finances, attitude, or behavior, something like that. But today,
threaten na po yung life natin and it affects so many things in our lives, sa family, sa finances, magiging po sa ating life personally, no? You are not certain na paglabas mo pa lang, pag-uwi mo ng bahay, may dala ka ng virus, then affected ka na. Kaya nga, yung iba, affected din sila mentally, psychologically, emotionally, no? In all aspects sa buhay natin ngayon, some people talagang hindi nakaka-overcome. So you see, marami pong this time, meron silang na maraming nadidepress, maraming nagkakasakit, maraming mga things na may mga domestic violence sa loob ng bahay because of these challenges na hindi nila na-overcome. Amen. So we need to overcome this. No? The reason why, Pastor Ann, we are sharing this because we need to overcome. Yes. Okay, ang government po natin, before po ng pandemic, I remember, meron po tayong SEA Games na ginawa po sa Pampanga. Ang Philippines po ang host. And we turn out na tayo po naging overall champion. Alam niyo po yung theme ng SEA Game natin during that time, before po siya ng outbreak ng pandemic ng coronavirus. Kung sino po nakalala, ang ano po natin doon, ang theme po natin as Philippines, we win as one. Ngayon, we heal as one. Ngayon po, after ng SEA Games na yan, pumasok ang pandemic, nangyari po ay nagiging we heal as one. As one. Kaya nga mas maganda talaga, meron talagang unity as you overcome. Amen. So ngayon, ang topic po natin is how to be an overcomer. We will overcome as one. Amen? Yes, so we need the Word of God. No? As a body of Christ, we need the Word. Yes. Amen? So this is a time na we're in. God wants us to bring us to the basic. Yes. To bring back to the basic principles in life. Then without the Word of God, without those principles, we cannot overcome. Kaya nga sabi ni Lord, pag mag-overcome, you can succeed and you can gain control. No? So through the Word of God. So ito po yung i-discuss natin. Okay. Then in fact din po, no, mga kapatid, PGM family, mga viewers po namin ngayon, pag-aralan niyo po ang scripture, there were so many Bible characters, Bible heroes po na natuturo sa atin. Yes. Yung buhay po nila personally ay nagiging example po sa atin how to be an overcomer. Yes. One of those example po, yung preach natin, I think last month, yung life ni Noah. Very challenging po na overcome niya na he's the only righteous person living on that place, living on his time. Ang kanyang pamilya lang po ang na-save, no? Nung dinudge yung sanlibutan. And even the life of David, Amen. Moses, marami ang dami po na they become an overcomer. Yes. Si David po na nag-reveal ang kanyang sariling anak, how pero he overcome it. Then meron pa akong nabasa kayo ng umaga, no? God is reflecting it on my mind, yung life po ni Jonah. Napakahirap pala. No? Ang tawag kasi pag ikaw ay na-quarantine, i-isolate ka. Ako iniisip ko yung life ni Jonah, na na-quarantine po siya sa loob ng tiyan ng malaking isda. So napakahirap, no? Na nag-isa, walang pamilya, mga na-isolate ngayon, ilalagay ka sa isang room na maganda o sa loob ng bahay, puro isolate ka lang, naka-quarantine. Pero si Jonah po, nasa loob ng tiyan ng ng malaking isda. Then, yun po, nakita ko na napakalungkot, no? But there were some people na nag-overcome. Paano sila naka-overcome ng mga ganon? So we can only find this principle through the Word of God. And without this Word of God, ay wala tayong parang background or backbone, paano natin to panghawakan? Yes, kasi pwedeng gumawa tayo ng mga iba't ibang paraan na para ma-overcome, pero definitely po, the Word of God is yun ang tamang paraan talaga para kasi ang Word of God, Pastoran, hindi pa nangyayari sa buhay mo, but through these people, you are learning. So the moment these things happen in your life, these circumstances comes along your way, then this is the time that you're able to apply those principles you have learned in the past. And what those people mentioned in the Bible na nagkaroon ka ng, although hindi mo personal experience, pero nangyari sa buhay nila. So nagiging wise ka tuloy because of the Word of God. Kasi so that is a sort of preparation. Kasi ang Word of God is, may power po siya, may kapangyarihan po siya, at it is already tested mga thousands of years ago na it is true at ito po ay talagang nag-work out sa lahat ng buhay ng tao. Amen. Yes. Okay, ngayon ang passage natin coming from the book of Revelation. And we know, ang book of Revelation ay nasa last, parang nasa last
pinaka last book talaga, no? At halos ang pinag-usapan ay nasa last days, End preparations, end times, coming of Christ. Kaya yung iba ayaw nilang basahin yung book of Yan, Revelation. kasi akala nila ay nakakatakot ang yung Revelation. Pero, But one thing po sa book of Revelation, si Christ po ang nag-exalt doon. Tsaka doon po natin makikita kung ano mangyayari sa atin, saan tayo pupunta, saan tayo patutungo, at yung mga promises ni Lord, even during the hardest or this katulad ng mga panahon na ganito. Amen. There were some, as what we have mentioned, Pastora Ana, marami po sa scripture ng mga Bible heroes na dumanas talaga ng matinding pagsubok. Yes. No? Mga hard times, mga troubles, mga testings, mga difficult circumstances, pero they were able to overcome. Just like Paul, may sinabi ngayon na fall overcome, no? Amen. Paul, sa scripture natin. Kaya bawat pangyayari sa life ni Paul, pag-usapan po natin, and he is the best person also na magiging example natin as an overcomer. Conqueror. Kasi bago po siya lumipas, so bago siya umalis sa mundo, sabi niya, I have fight the good fight of faith. I have run the race. I have run the race. Then sabi niya, there's a reward waiting for me. Yes. So alam na niya kasi nakapag-overcome talaga siya. Amen? So iyan po ang maganda. Ang life po ni Paul is one of the best example dito po sa New Testament. Kasi nga, tingnan mo, sabi dito, nothing becomes great until it overcomes something. Si Paul, ganun, no? You cannot become great until you overcome something. Napagtagumpayan mo ang isang bagay, ang isang sitwasyon katulad ni Paul, then and there nagiging great ka. No? Amen. Even the time of Jesus, ang mga disciples niya, hindi niya ginawang spoon feeding. Kunyari po sa university, yung mga the way how you teach yung students, sometimes tinatawag ng spoon feeding. Bakit? Sinusubo na lang. Even Jesus himself po, hindi na ginawa sa mga disciples yung tinuturuan po niya. One of those examples, si Jesus, ang sabi sa mga disciples, ang nakita ng mga disciples, there were 5,000 followers. Sabi ng mga disciples sa kanya, pauwiin mo na sila para makapagbili ng pagkain. Pauwiin mo na sila, Lord, i-dispose mo na yan sila para po ay makahanap sila ng matutulugan. Ang sabi ni Jesus sa mga disciples, kayo ang magpapakain sa kanila. So doon po ay tinuruan ni Jesus paano magiging yung independent, paano mag-isip, paano tatayo ang kanyang mga disciples sa sarili nilang paa. In other circumstances din po nung si Jesus lumakad sa tubig, niwanan niya kanyang mga disciples. Then nagkaroon ng storm with the disciples themselves. Although may pangyayari sa scripture na nagkaroon ng malaking storm, kasama nila si Jesus. Takot na takot po sila, pero si Jesus himbing ang tulog, nandoon si Jesus kasama nila. May isang circumstance po, Pastora Ana, lumalakad si Jesus sa tubig, then the disciples all alone by themselves. Then here comes Jesus. So bakit hinayaan ni Jesus po yun? Kasi gusto niya na maturuan, i-prepare yung mga disciples in the future. Kasi sa buhay natin, maraming mga pintuan na ibubuksan ng Panginoon. Pero marami din mga adversaries, marami din tayong mga iharapin ng mga challenges sa buhay natin. So gusto natin pag-usapan ngayon, focus natin itong pandemic ngayon, no? So maaaring sa atin ngayon ay maraming takot mamatay, takot mawa ng virus, magkasakit, marinig mo lang sa kapitbahay mo, may na-positive. Ang dami ng mga iniisip mo ngayon, no? Nag-worry ka na regarding sa finances, sa mga provisions, ano yung kakainin, ano maging future. And this is reality. Amen? Expectations versus reality. Kaya nga, this pandemic, this COVID, ito pong virus na ito is a great challenge talaga. Hindi lamang sa ilang tao, kundi sa buong mundo. It's a great challenge for all of us now that we are facing. But itong challenges na ito din yung magbibigay sa atin ng opportunity to stretch our faith. Amen. Para palawakin natin yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Amen. So, ang mangyari po kasi ngayon, through this pandemic, wala po taong komportable ngayon. Kasi lahat po talaga affected. Sa hanap buhay, lately po, narinig ko na lang, ang dami po na lahat ng kanilang pera sa bangko, withdraw na kasi ang kanilang business po, hindi sa mga multi-business na yung mga big-time business, mga small scale lang po business, nagsisirahan na po sila, no? Why? Because of this pandemic. Ang daming naapektuhan, yung pag-aaral natin mga anak, yung beauty natin sometimes, no? Pag nagme-make up ka, hindi naman din nakikita kasi paglabas mo, nagmamask ka pa man din. Nagsisira yung lipstick mo dahil sa mask. So, wala po. Lahat po talaga affected. So, kapag make-up ka na lang, dati nagbe-make up ka, nagli-lipstick pag lumabas ng bahay. Ngayon, sa loob ka lang ng bahay, pwede mag-lipstick, mag-make-up. Kasi pag lalabas ka, masisira yung make-up mo sa mask. So, ngayon po ay ang daming naapektuhan. Hindi lang po yung mga babae lang, kahit ang mga kalalakihan, ang dami pong naapektuhan ngayon. So,
ano po, regardless of your age, from the youngest to the oldest, lahat po talaga affected. Lahat po tayo ay nagkaroon ng great challenge. So, ito po yung opportunity natin ngayon para mag-overcome. Amen. Wala pong nagiging successful sa buhay na walang pinagdaanan. Yeah. Amen? So, kahit po, tingnan natin sa mga ordinaryong tao na lang po tayo, maging logical na lang po tayo, no? Si Manny Villar, one of the richest senator in the Philippines. Pero ano po yung pinagdaanan niya? Ang kanyang pinagdaanan po ay dating palingkero, namamalingki lang, na nagiging trabahante. Napakahirap po ang buhay ni Villar noon. Pero sa dami ng kanyang pinagdaanan, na-overcome po niya mga bagay na yon, then he became successful Kaya today. nga daw hindi ka daw magkaroon ng outstanding success without, if you get things easily. Amen. No, kailangan daw pagtrabahuhan mo, pagdaanan mo lahat ng mga obstacles para masabi mo talaga that there is an outstanding or great success in Susunod your ka ng life. balat mo, Oo. magsisikap ka. Kasi may mga tao talaga isigulati, they just want life to be easy, to be instant. Pero yung Word of God po ay nagsasabi, even Paul says na maraming doors na binubuksan ng Panginoon, but there is a great Amen. obstacles and adversaries na harapin natin every day. Amen. So even what you are facing right now ay maaring napakahirap, tama Yes. po? Pero yan po ay dapat mong overcome kasi God is preparing you for the next level. You Yes. cannot proceed to the next level in your life without overcoming your present situation. Kaya nga sabi, di ba sabi Pastor na kapag hindi mo na-overcome isang issue na to, babalik at babalik ka pa rin doon. Amen. Kasi hindi ka natuto, hindi mo You are not na-overcome. learning. Halimbawa po, may Yes. nangyari sa buhay mo ngayon, then ito po ay mag-repeat after 25 years. Yes. The same situation po ang nangyayari sa iyong buhay. So it means to say you are not learning something Yes. out of your experience. Yes. So diyan, paikot-ikot yung buhay mo, parang wala kang breakthrough. Why? Because you are not Amen. learning. You are not an overcomer. Yes. Ngayon po, ang sinabi dito sa isang sitwasyon, pastoraan, like for Yes. example, ang magandang example dito, ang butterfly, napakaganda po. Yeah. No? So napakaganda ang butterfly. Pero bago siya nagiging butterfly, dumaan muna siya sa kukon. Sa obstacles. Sa obstacles. Yes. Ano bang meron sa kukon? Ang hirap kaya buhay sa loob ng ano po. Kasi naka-enclose masyado yun. Naka-enclose. Kailangan niya gumawa talaga ng Kumilos, para mag-exert ng effort. Oo. Lahat po, no, napakatindi ang pag nasa loob siya ng ano, sa kukon po doon sa sinabi doon na kailangan niyang overcome yun. No? Yung isang caterpillar na nag-start siya doon, yung stages niya, bago siya magiging ganap na napakagandang With butterfly. all the beautiful colors. Doon sa loob ng kukong, I think, madilim doon, no? Kaya yung caterpillar talaga nag-struggle. Meron siya mga struggles. So, kailangan niyang overcome yung kukon. Pag hindi Yes. na na-overcome Hindi ng siya maging caterpillar na yun, butterfly. hindi siya maging beautiful butterfly. Tama. So, ganun po tayo ngayon Yes. na sa ating buhay, meron po magiging magandang outcome na mangyayari sa inyong buhay pag Yes. na-overcome mo yan ngayon. Mm. Okay, like for example, in every single person ay nagiging, ano po tayo, seed po tayo. What do you mean by seed? Okay, ganito po yun, makinig ka ng mabuti mga LPGM family. Lahat po ng mga nanonood ngayon, yung life mo ngayon, life ng family mo, Yes. life of any single person around you, Yes. life ng ibang tao na akala mo walang kwenta, walang Yes. kabuluhan, walang magandang mangyayari, hindi po yan totoo. Yes. Seed po yan. Bakit nagiging seed? Kasi who knows, hindi mo alam, itong oras na ngayon, sa oras na ito, pag tanggapin mo si Christ, Yes. magiging impact ang buhay mo sa iba. Mm-mm. Kagamit-gamit ang buhay mo sa Diyos. Ibig sabihin po, pag na-overcome mo ang lahat ng sitwasyon ng iyong buhay because of Christ, so what will happen? Your life in the future ay magkaroon ng impact sa iba. Yes. So, maaring may nanonood ngayon, first time mo na gusto mo nang mag-suicide kasi may nagkaroon na ng virus, pandemic, ang laki pa ng problema mo sa pamilya, parang hopeless ka na, tapos dinagdagan pa to ngayon, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Pero alam mo ba na ang buhay mo ay isang seed para sa Panginoon? Pag ibigay mo ang seed na yan, i-surrender mo ang buhay mo ngayon kay Jesus, di mo alam, ikaw ay kagamit-gamit ng Diyos at magkaroon ka ng impact sa mga maraming tao in the future. Kasi ang buhay mo ngayon, na akala mo napakahirap, dapat na ma-overcome mo yan through Christ. Then mangyayari po, magagamit ka ng Diyos. Then ang buhay mo ay magiging successful. Kaya nga may mga times talaga, even the butterfly, yung problema niya talaga, yung struggle na is so great, no? Na minsan na iniisip niya yung the price of freedom, discovery, yung struggle, in breakthrough. Parang there is no other way kundi talaga gagawin niya, i-fight niya yung Parang wala nang magandang mangyayari, no? Parang Oo. hopeless, pero nagko-continue pa rin siya. Ito continue kasi
harapin na natin, it's a reality, meron talaga tayong harapin na struggle, and yung comfort natin, yung papunta tayo sa kalayaan, hindi po ganun kadali. Amen. Hindi ganun kadali na makamit mo yung kalayaan sa struggle, yung breakthrough, na makapag-overcome ka sa struggle. You really need to see to it na yung Word of God becomes your life, that you become an overcomer. Amen. So yung caterpillar, hindi po siya komportable doon sa loob Sa ng loob. bukon. Ganun ka Yes. rin po sa present circumstances mo ngayon, maaaring hindi ka komportable. Marami kang Marami kang iniisip. iniisip, gusto matapusin lahat, pero ang beauty after that, nang nagiging overcomer ka at na-overcome mo ang lahat na yan, lalo na po, pagkasama mo si Christ. O, kasi Doon mo makita yung magandang plano ng Diyos sa iyong buhay, doon mo ma-realize bakit inayaan ng Diyos yan. Why? Because He wants you to be prepared in the future. kasi ang mga tayo, we are very limited. Amen. In our capacity, in our Yes. thinking, in our wisdom. Pero kapag kasama mo si Jesus and His Word, that's the only time na we will overcome. Not in anything po. That's the only time. You need Christ and His Word and some people that will surround you, can pray with you. Kailangan natin ng mga tao na gano'n. And then most especially po yung Word of God talaga. Amen. So gusto ka din kasi ni Jesus mangyari sa kanyang mga disciples. Jesus is teaching His disciples to be dependent, to trust Him fully. Yes. Kaya nga may mga circumstances sa scripture nung kasama niya mga disciples, hinayaan niya. No, there were time na may mga demon possessed, hinayaan mo ni Jesus, sila muna ang magpaalayas. Then why? Because Jesus is preparing them in the future ahead. No, yun po ang plano ng Diyos. Then the same with us today, I believe na lahat na nangyari sa ating buhay, gaano man yan kapangit, gaano man yan kasalimuot, or ano yan, term din yan. Napakahirap, napakadumi, o napakadilim, ang hirap tanggapin sometimes, pero hindi mo alam na ikaw lamang po ay piniprepare ng Diyos. That's why no yung Christ has came 2,000 years ago, and the Bible was already nandiyan na yung Biblia. Prepare na po tayo ni Lord in such a time as this na kung kahit anong mangyari sa buhay natin, we are prepared kapag kasama natin ang Panginoon. Amen. So sometimes, ang dami mong mga hinaharap ngayon, ang dami mong Yes. pagsubok, you need to overcome it. And you can only overcome it through the grace of God. When you have Christ in your life, napakaganda po na kasama mo si Jesus na ma-overcome yung mga bagay na yan. The same principle dito mga disciples na alam ni Jesus, alis siya someday. Habang kasama niya mga disciples, tinuturuan niya dandan kasi gusto niya i-prepare yung future ng mga disciples. Isang ingredient talagang kailangan natin, Pastor, yung trust. Amen. Kasi kung wala kang trust sa Panginoon, wala kang pananampalataya at paniniwala sa Kanya, hindi po na madidevelop yung relationship for us to overcome. Amen. So ang magandang tanong ngayon, what are you trying to overcome today? Yes. So amin pong mga viewers, I believe na mahal kayo ng Panginoong Hesus. Then alam din po ng Panginoong Diyos ang mga pinagdaanan mo ngayon. Yes. Ang dami pong mga hinaharap natin today. Iba sa akin, iba sa wife ko, iba sa amin na sa family. May kanya-kanya po tayo. Maaaring iba sa iyo ngayon, maaaring mabigat. Hindi po ito sa bigat, kundi how we treat, how we overcome, how we face these circumstances. How we deal with How we deal. situations. Yung mga situations na nangyari sa ating buhay ngayon. So, ako, personally, ang dami namin, no? In terms of physical, nadaanan namin, nagkaroon ako ng bone tumor noon, muntik na mamatay. Ganon din si Pastoraan. Ang dami po, finances, pero kakaiba po tayong level, magkakaiba, pero ang maganda lang po sa ating ngayon, nagkaroon ako ng kapayapaan, even po in the midst of death, nang nasa loob ako ng ospital noon, nag-suffer ng bone tumor, meron akong Jesus. Amen? So, nagkaroon ako ng peace. Wala akong takot na alam ko, ang buhay ko nasa kamay ng Diyos. Yun po ang the only difference, no? Maaring ang sayo ngayon, iba, magkakaiba tayo ng hinaharap, na dapat nating ma-overcome ngayon, pero dapat si Jesus ang sentro sa ating buhay. Kaya nga, ako, personally po, talagang nasabi ko po na I was able to overcome when I experienced po yung sa loob ng ICU. Even for just one day, I really asked na ma-overcome po ang lahat. Na-realize ko na hindi pala ganun kadali, na hindi ganun kadali na ma-overcome mo until you realize that
Jesus is with you and His Word by the power of your testimony. Yung bang Word of God, dapat i-declare mo kahit mag-isa ka, Pastor, no? Amen. And though there are people who prayed for you, na nagdadasal sila, pero iba pa rin po talaga pag ikaw at ang Panginoon na nag-uusap, and then you know His Word, you can declare His Word. Iba po talaga na alam natin, in times of troubles, in times of struggles, meron tayong tinatawag na mga temptations, mga persecutions, mga evil things. Iba pa rin po talaga when I was hospitalized na na-realize ko po na though meron mga tao na nagpe-pray sa'yo, they care for you, they really prayed enough for you, pero iba pa rin talaga yung relasyon mo mismo personally sa Panginoon, and then yung word na i-declare mo sa sarili mo. Amen. Yun talaga ang kailangan po, even in times of challenges, kasi walang pwedeng ibang tumulong sa'yo like in the ICU, walang pwedeng ibang tumulong sa'yo except you and your God and His Word and His promises in your life. Amen. So, gusto ko pong basahin ito, Pastoran, sa devotion na to, dito po sa last portion. Yes. Sinabi niya rito na, why did Jesus send His disciples into the storm on the Sea of Galilee? Okay, to teach them to trust Him in every situation of life. Soon, He would be leaving them. Okay, so He used different circumstances or experience to equip them for the future. Okay, what are you trying to overcome today? Okay, instead of complaining about it or asking God to take it away, try to see it as a preparation for the thing He has called you to do. Amen. Okay, although po maraming mga scriptures, as what I have said po kanina, may mga promises sa mga overcomers. Thousands of Okay, sinabi promises. po din po sa James chapter 1 verse 12, may pangako ang Diyos, sabi niya, blessed is the man who endures temptation. Who endures, who ano po, yung conquer, who overcome temptation. Kahit anong temptation Mapalad buhay ang mo. tao na yon. Yes. Okay, through this pandemic, madaming temptations dumarating sa buhay ng isang tao. Yes. Amen. And sabi pa niya sa Book of Revelation 2:7, binasa natin kanina, Pastoran, to him who Yes. overcomes, I will give to it from the tree of life. Then sinabi din po sa Matthew 5 verse 10, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Okay, sabi po dito sa Romans 12:21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Okay, sa Ephesians 6:11, ang pinaka-last po, how we protect ourselves, Yes. put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. So, napakaganda. Preparation po na ang demonyo, ang kaaway po ay ang daming siyang gagawin for us to be bothered, for us to be tempted, disturbed, pwede kang ma-depress, stress, magiging loser ka. Pero alam niyo po, ang plano po ng Diyos ngayon ay magiging overcomer po tayong lahat. Kaya nga sa buhay natin ngayon, yung mga things that disturbs us, pwedeng gumamit si Lord pwedeng gumamit pala ang enemy, ng tao, ng sitwasyon, circumstances, para ikaw ay magiging loser, ikaw ay hindi mo maranasan yung katagumpayan na ibibigay ng Panginoon. Okay, gusto ko pong i-remind muli, balikan natin yung passage, Pastoraan, para hindi natin makalimutan. Ito po ang napakalaga po. Kahit gaano kahaba ating pinag-usapan, mga principles sa ating pag-usapan, mahirapan tayong i-apply pag wala po dito ang pinaka-bottom line o pinaka-root cause ang salita ng Diyos. Yes. Kasi sabi po ng scripture, Revelation 12:11, but they overcame Him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives so much that they were afraid to die. Okay, we want you to be reminded once again, aming mga viewers po, ang kinukoy po rito ay mga followers po ni Christ, mga believers. Those people living with Christ in their heart. Okay, sino po yon at sino po dito ang tinutukoy na na-overcome po nila? Yung him po na tinukoy rito is the enemy. So it means to say the enemy can create something, the enemy wants you to be paralyzed. Pero paano po niya na-overcome ito? We have the weapon, two weapons. Number one is through the blood of the Lamb. And who is this Lamb? Jesus. So you need to accept Jesus Christ. Amen. Ang pangalawa po, and by the word of their testimony. Then, pagkatapos, ang outcome po rito, and they did not love their lives so much that they were afraid to die. So, it means si Pastora, na walang problema doon sa ginawa ni Jesus. Tapos na po yun, He had given His life. Nung binigyan niya ang buhay niya doon sa cross, itinigis niya ang kanyang dugo. Jesus paid the price. Then, yun po, inako na niyang lahat. Wala problema. Tapos, accomplish na Kaya po yun. sabi niya, it is finished. Amen.
So, pangalawa po doon, and by the word of their testimony. So, yung nasa atin na yun ngayon. Amen. So, by our testimony. How do we have this testimony? Ang pag-ibig kasi ng testimony, when you are going to testify for something, you have to tell tell the truth, tell what's happening, what's going on. You become a witness. In the court, pag ikaw po nag-testify, time of your testimony, sasabihin mo lahat ano yung nakita at narinig mo. That's testimony. Yes. So the court or the judge will give you time for you to tell everything, what you have seen, what you have heard during the case, during the what happens or what transpired during that situation. Then ito po ngayon ay ang pag sinabing testimony, this is our utterance. How you speak the word, then not only the word, your life itself becomes the word. So, hindi lang daw hearer, but doer. Doer. Kasi, nakakalungkot po ngayon, even the Word of God says, na even in the last days, not everyone who calls to me, Lord, Lord, can enter into the kingdom, but only those who do the will of the Father. So, paano mo malalaman daw na you are having a testimony? For by your fruits you shall know them. Amen. Kapag ang buhay mo wala ka nang gana kahit na magpuri sa Panginoon ngayon kasi okay lang walang church, diba? Wala ka nang gana magbasa ng salita ng Panginoon at yung buhay mo ay nagiging bitter or mas lalo kang nagiging malungkutin, lalo kang nagiging sa ibang tao, then yung power of testimony is defeated. Amen. So ngayon po ay napakaganda ay gusto nating isipin pong muli, Pastoran. Balikan po natin, no? Before ang pandemic, there were people gathered in the church. Ang daming tao sa loob ng church. There were some churches, tinatawag sa mega church, 30,000 coming in the church every Sunday. Opo. But after this pandemic, ang daming ginawa ng Lord. Dito po na-screen, dito po sa sala, na-shaken. Kung sino po talaga yung totoo. Ngayon, pag natin yung church, bira na yung pupunta ng church. It could be 50% or we're driven by this pandemic time na parang lang. na tayo na kailangan natin mag-submit 10% in the population. But in fact po, sa totoo lamang po, may mga tao ngayon na parang nanlamig na rin po mag-fellowship, mag-church. Hindi po siya nagiging overcomer in reality. Kasi kahit na sabihin natin, mag-fellowship tayo, by groups na lang, meron talaga ayaw na mag-fellowship. No? So, parang na rin sa pandemic, okay na lang. Tumaring kahit before, gano'n na talaga yung heart nila. Amen. Okay. Yung iba naman, nagfe-fellowship, pero ang fellowship nila parang anong tawag doon? Organization, banding-banding na lang. Wala talaga yung true meaning of really waiting and really hoping and really claiming yung Word of God, yung blood of Christ, na talagang sasama sila sa pagbabalik ng Amen. Panginoon. So why we need to be yung magiging conqueror or overcomer po tayo? Kasi sa buhay po natin, sa mundong ito, hindi po lahat bed of roses. Yes. Okay, we're in fact po doon sa new believers, sa early church, sa Book of Acts, binibigay po tagang buhay nila. Yes. Because of this, yung pag-decide nila mag-follow kay Christ, dapat ma-overcome nila ang lahat na yun. Like to the extent po na kahit sarili nilang buhay. And even this Book of Revelation, God also is reminding us, the author of this, yung Book of Revelation, nag-remind po sa atin, but they overcame Him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Then, and they did not love their lives so much that they were afraid to die. So yung buhay nila, So parang they're willing to give their lives. Willing to give. Ang problema ngayon, hindi mo nga maibigay yung time kay Lord. Yun na nga. Yun ang sinabi rito po sa scripture. They don't love their lives so much. Why? Because yung love nila si Jesus na. Yung focus talaga nila ang Panginoon. Kaya nga ngayon, mahalaga talaga i-assess natin ulit yung sarili natin. Ano ba talagang focus natin? Bakit tayo kailangan mag-fellowship? Bakit kailangan mag-pray? Bakit kailangan natin i-claim yung Word of God? Kasi may mga tao ngayon, dependent sa ibang tao, hindi na nila alam kung ano talagang essential sa Christian life. Yan ang mahalaga ngayon. Even their own lives, they are much willing na ibigay po ito for the sake of Christ. Yes. Ngayon, iba na po. Pandemic lang, takot na ako pumunta ng church, baka mawaan ng virus. Hallelujah. Yung iba, pag sinabi mong church, mga prayer meeting, walang gana. Pero pag sinabi mong lakwatsa, banding-banding, kung ano lang, kaya nilang gawin. Pero you will really see the fruits of their life kasi they are rebellious, they are very disrespectful, wala silang panahon para sa Panginoon. Kahit sinabi na, alam ko man si Lord, pero yung time, di kayang ibigay. Tapos,
kahit na Sunday, pwede pa sila hindi mag-absent basta meron lang unahin nila yung mga negosyo nila. Pag sabi nga sila na, yun. Pastor, ako willing ako ibigay ko yung buhay ko kay Christ. Pero yung Paano time- ka nagiging willing? Yung time mo nga kahit hindi mo kaya ibigay. Tapos hindi ka nga kaya mag-testify yung katulad of your power of your testimony. Amen. Hindi mo kayang i-share yung word of God even in your Tapos Facebook. magsasabi ka pa, kaya ko ibigay yung life ko kay Christ. Yung tithes mo nga, hindi kaya ibigay. Yung buhay mo pa. Noon nga hindi nagbibigay, lalo na ngayon. 10% lang ibigay mo kay Lord. Yung 90 nga, sa'yo na yon. Hindi mo kayang ibigay yung 10%, buhay mo pa. O kasi noon nga, Pastor, hindi mo kayang ibigay everything to the Lord. Ngayon pa kaya. Amen. Oo. So ngayon po ay napakagandang challenge po mga kapatid, mga mahal po naming listeners, mga viewers, and PGM family na we overcome as one. Amen? Yes. Yung team po natin sa Asia Game noon, ano po yun? We win win as as one. Ngayon po sa pandemic, we heal as one. Yes. Ngayon po, nasa Church. kalagitnaan natin ng pandemic, ito po yung topic namin. Yes. We overcome as one. Kaya nga, we overcome as one. It's because of the blood of the Lamb and by the word, by the and power. the power of our The word testimony. testimony. Dapat itong dalawang mga bagay magiging totoo ito sa atin. Kasi Amen. malalaman po ng tao na hindi po totoo yung relasyon natin sa Panginoon. Amen. Na Praise the Lord. pag-serve natin kay Lord is just to please people or ourselves but not God. Okay, dito po ngayon makikita kung sino talaga yung totoong disciples ni Christ. Sinabi ng Word of God, but they overcame Him. Him. It talks about the enemy. And it's not an ordinary thing. It's Great serious adversaries matter. yan eh. Great obstacles Seryoso natin po yan. ito. Seryosong usapan. Kasi pag pag-usapan po ang demonyo, hindi yan biro-biro. Yan. Pag sinabi ng demonyo, wasakin yung buhay mo, wasakin ka talaga. Pag Yes. sinabi ng demonyo, sirain ang buhay mo, sirain ka talaga niya. He's really So serious. this is not an ordinary thing, no? Serious po ang demonyong ganon. Kaya serious po si Jesus nung pumunta siya sa cross. Seryoso Dapat din. din po ang pag-respond natin sa katawagan ng Diyos sa ating buhay ay seryoso din po. Amen. And Amen. that's the reason why nagiging overcomer po tayo. Amen. Once you become serious, once you decided to be a disciple of Yes. Christ, to be a follower of Christ. Ngayon, kumustahin natin. Seryoso ka ba ngayon? Ano bang ang nagiging resulta ngayon? Okay, alam niyo anong gustong mangyari ng Diyos? Today, you are called to be an overcomer. Yes. We overcome as one. We need each other. Hindi lang po lang promise. May mga churches po, All over we po. need each other. May Yes. isang client po namin sa business, sa CCTV camera, just 2 weeks ago, kausap namin sila. Then all of a sudden, after few days, narinig na lang po namin, yung anak po niya ay nagpositive sa COVID. Andun po, tinawagan namin, then sabi na, Pastor, please pray for us. We need your prayer and thank you for your concern. We need each other as a body of Christ. Yes. Amen? We need you, no, na magiging faithful po. Kailangan natin ng isa't isa, kailangan natin ng prayer, kailangan natin ng FEBC, kailangan natin si Pastor Iman na nagpa-program Through sa this atin program, dito. Amen? people may be able to overcome. Amen. Na-spread yung word of God. Yes. So we really need each other. We Yes. overcome as one. As Amen. one. Pag ang trabaho ng demonyo na i-paralyze ang body of Christ, wala ng fellowship, Yes. wala ng visitation, Wala ng wala ng evangelism. prayer, wala ng one-on-one soul winning, Yes. wala ng win souls and make disciples, pero kaya nating ma-overcome. As Amen. one. Ngayon, PGM family, overcomer po tayong lahat. Amen. Amen. Nag-agree ba Amen. tayo? Amen. Overcomer ka. Meron tayong new vision ngayon. Ano yung vision ng FPJM family? Win new souls and make new disciples. Because we overcome as one. Amen. So, ang gusto Yes. ng kaaway i-paralyze sa church, hindi po, magmumove on tayo sa next level. Yes. Ano yung vision Amen. natin before? Win souls and make disciples. Ngayon po, nasa next level na po tayo, win new souls and make new disciples. Kasi alam niyo po, kahit na few na lang po ang natitira, kahit kukunti na lang tayo, but kayo po yung mga talagang pinili ng Panginoon, that you need to move on, win new souls and win new disciples. Kasi God will give us a great harvest today that we will be able to overcome because of the blood of the Lamb and the power of our testimony. Yun po ang kailangan nyo. Amen. For a great harvest, bago man po darating yung panahon that end times will really come, mas mahirap na po yung buhay. Kaya ngayon pa lang po, i-prepare na po natin yung buhay natin. Amen. So, yun po, na everyday, tayo po ay nakakarinig ng result na pangit, Yes. na nakakalungkot. Everyday, nag-i-increase daw po yung rate COVID. ng Zamboanga, Kaya nga, COVID rate, nagbalik na tayo sa GCQ. DCQ. And- Parang, oo. tingnan mo, parang
makapag-overcome pa ba tayo? Yes. Okay, alam niyo po, kailangan yung ma-overcome anong laman ng ating isipan. Kaya nga, yun doon po sa Word of God, sinabi doon, how you think is who you are, what you think. Your Yes. life is driven by your thoughts. Ang buhay mo ay pinapatakbo kung paano ka nag-iisip. Kaya nga, where daw yung ano yun, yung armor. Helmet of salvation. Armor of God, kailangan Then, natin. Yesterday, I remember, ang topic po doon is creating a healthy mindset. Ibig sabihin, mag-start sa atin, then you become a blessing to other person, pwede ka rin mag-create ng healthy mindset sa iba. Kaya, mag-start po sa ating buhay. Kaya nga, meron nagsabi na, creating a healthy mindset, kailangan mo daw mag-makeup kahit sa pa. Hindi lang po yun, it's beyond that. Amen? The Word of God. We need the Word of God and Jesus in our life to Amen. overcome. So sa mga news everyday, dapat po maging positibo tayo magtingin. Amen? Ngayon po, pag sinabing nag-increase yung rate everyday, then sa isipan natin, we can overcome that virus. We will increase our faith Amen. in God. Sinabi ng gobyerno po ay left and right ngayon, atake ng demonyo, physical, atake ng demonyo, financial, lahat po, relational, lahat apektado. Sabi ng gobyerno, we heal as one. Sabihin din po natin sa ating buhay ngayon, we overcome as one. Amen. Through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sabi ng isa, bago po kami mag-end, bago po kami mag-pray, may nangyayari noon, Pastoraan, during World War. No, ito yung known na tao by history po, kilala natin siya, si Winston Churchill. Nung siya po nag-lead ng war, alam niyo yung mga tao po, takot sila na matalo sa war kasi alam niyo po anong mangyayari pag ikaw po natalo sa war, no, sa giyera. Then nung kalagitnaan ng kasagsagan ng war, nandoon po sa winter season kasi nung time na yon. So early in the morning, lalabas na yung result kung sinong mananalo dapat. Sino nagiging overcomer, sino nagwagi sa labanan. Early in the morning, inabangan ng mga tao. Then, since noon, ay wala pa tayong mga gadgets. Katulad ng social media ngayon na social media, madali lang ang message. Noon, ang tao ay pag namatay, na COVID ka noon, malaman ng pamilya mo, pero nailibing ka na ng ilang buwan. Ngayon, naghihingalo pa lang, kumalat na yung balita. Parang patay ka na dahil sa high-tech. Nung time na yon, inabangan ng mga tao kung si Winston Churchill ay nagiging overcomer o na-overcome niya yung kalaban, nagkaroon sila ng trauma sa news kasi habang inabangan nila, winter season, very foggy po yung place, may nakalagay po doon, Winston Churchill defeated. Nung nakita nila yung word na yon, lahat po sila nagkaroon ng trauma, fear, takot sila lahat, no? Buong buong congregation, lahat po ng kinasakupan po sa command ni Winston Churchill. Pero nung naalis po yung fog, naalis po yung yung nagiging sagabal po sa area na yon, kasi yun po ang nagiging obstacle, bakit nahirapan silang tumingin doon. Kasi pag sinabi mong foggy, parang maulap na madilim. Hindi mo makita yung lahat na nakasulat. So nung nakita lang po nila na Winston Churchill defeated, lahat talaga sila nang dismayado na, natakot na. Pero nung naalis na po yung ulap, nakita nila ng maigi, ang nakasulat pala ay Winston Churchill defeated the enemy. So yun pala yung maganda. So all of them hindi nila nakita defeated the enemy, nakita lang nila yung defeated. Defeated. Kasi hindi pa po klaro, may mga fogs pa. Kaya ganyan din sa buhay natin, may mga so ganyan din po sa buhay natin, ang nakikita lang natin sometimes yung mga pangit. Pero behind the situation, nung naalis na po yung mga ulap, na-overcome mo yung mga bagay na yan, nagiging maganda po ang nangyayari. There's success. Kasi yung buhay mo ngayon ay seed po yan sa harapan ng Diyos. Kaya kahit gaano kabigat ang buhay natin, we will not allow ourselves. Kaya ang gawin po ng demonyo, sinabi sa scripture na they overcame him. Kasi gusto po ng diablo, yung seed ng Diyos ay sisirain at wawasakin niya. Kasi alam po ng demonyo na yung seed na yan, pag tutubo yan someday, magkaroon ng impact yan. Yes. Ikaw po yon, tayo po yon. So wag nating sayangin, we need to overcome. We need to overcome, kung na-overcome natin yung past natin noon, how much ngayon? O kahit mas marami pang mga situation sa buhay mo na na-overcome. Gusto kong na balikan muli, yung ikaw po'y maliit pa, hanggang ngayon, ilang taon ka na po, ilan na bang mga karanasan ang na-overcome mo? Amen? Ikaw po'y champion at pinili ka ng Diyos na maging champion, maging overcomer. Gaya na po ng isang mentor natin, Pastoraan, na nagtuturo siya, sabi niya, sa loob ka pa ng sinapupunan ng iyong nanay, champion ka na. Yes. Amen? Imagine mo, millions of cells na naghahabulan, tapos
nung naglalove-making yung nanay at tatay mo, ikaw yung nagiging Ikaw ang champion. nabuo. Ikaw ang Kaya conqueror. tingnan mo yung mukha mo. Ikaw ang Ikaw overcomer. ang overcomer. Sa mukha na to. Ang daming circumstances noon. Ang dami mong kalaban. Yes. Kailangan mong maunahan. Maun ako. Then nabuo yung ikaw. Okay, isipin mo, sa sinapupunan ka pa ng iyong nanay, wala ka pang pinag-aralan, wala ka pang na-accomplish, wala ka pang profession, Yes. wala ka pang mang ka pa, wala ka pang isip, wala ka lahat, pero champion ka na. Amen. So how much more today, God wants you to be a conqueror. Yes. Amen? Paano mo na-conquer nung nasa seed ka pa ng womb ng iyong nanay? Yes. Alam at kilala ka na ng Diyos. Yes. Isa kang seed na Yes. ngayon dapat mong overcome ang mga bagay na nangyari sa iyong Yes. buhay ngayon. Malungkot man, masama, pandemic man, o anong meron. Kasi ang buhay mo ay seed sa harapan ng Diyos at magkaroon ka ng impact ng maraming tao in the future. God is preparing you for your future. That's why He's allowing things to happen today for you to be equipped. Amen? So yung kokon, gaya ng sinabi namin, hindi maganda yung buhay sa loob ng kokon, pero kailangan overcome ng caterpillar para maging ganap at buo po siyang isang magandang paru-paro. Butterfly. Amen. Paru-paro, butterfly. Ganun ka rin po. Wala akong nakitang butterfly na pangit. Most of them are very Amen. colorful. Ibig sabihin, mayroong magandang buhay na naghihintay sa inyo as you overcome your present Be situation. like the butterfly. They are free to roam around. They are free to go to Amen. the flowers. Ganun pong buhay natin. So God is calling you It's today meaningful to and be colorful. an overcomer. Amen. We overcome as one. Yes. So si Pastoraan po, mag-pray sa ating lahat. We will pray for the newcomers, Amen. for our new mga So don't forget po to text sa Mm. sa DXCS station if you have some concern, Prayer gusto niyo request. paabot, pasalamat po kayo, prayer request. Pag gusto niyo po ng personal counseling, we are doing inner healing and deliverance po. We can offer that to you personally. Pwede kayo mag-text din po sa number namin. Pwede mo basahin Pastoraan bago ka mag-pray. Okay, again po, i-repeat ko lang yung number na pwede nyo pong i-text or call. Ito po yung personal number namin sa ministry. This is the number po, 0955-37-5127. Again po, 0955-33-75127. At ito rin po yung number po sa FEPC DXS. Kung gusto nyo rin po mag-text or call doon, magiging encouragement din po ito sa radio station. Pwede po kayo mag-text sa 0916-296-6625. Again po, 0916-296-6625. So, yun po ang number na pwede nyong i-call or text. Amen. So, let's pray para sa lahat. Ikaw po magpe-pray sa bago pastor. Ito na, as general na po yung prayer. Okay, Okay, please bow down our heads now. Let us pray together po. Okay. Heavenly Father, we praise and thank you, Lord God, sa araw na ito dahil binigyan niyo po kami ng isang mensahe na bibigay sa amin ng reason for us to live, Lord God, with joy in our hearts, for us to overcome and count it all joy sa lahat ng oras at pagkakataon sa aming buhay. Kung ano man yung mga pinagdadaanan namin ngayon o na-overcome namin, Lord, we give you the glory. Lord, kung meron pa dito nakikinig sa amin ngayon na gusto niya pong tanggapin ka sa kanyang buhay, Panginoon, and he needs to overcome by the blood of the Lamb. We pray, Lord, na habang ine-extend po yung kamay mo ngayon sa screen, we pray today that the Holy Spirit will lead you to Christ, and you will have the hunger and thirst upon His Word. You will grow in the love and knowledge and in the grace of God. I pray today na magkaroon ka ng peace, ng joy sa buhay mo ngayon as you accept Christ, na makikita mo yung buhay mo that you will overcome. And I pray na pwede kang maghanap ng mga churches kung saan ikaw ay lalago pa, mas lalo pang magiging malalim yung pananampalataya mo sa Panginoong Jesus. And I pray today, even Lord, sa aming mga kapatiran na nanonood or nakikinig ngayon sa programang ito, Lord, we pray for the spirit of overcoming, Lord, na nanggaling sa iyo. We pray for the blood of the Lamb and our testimony, yung power of our testimony, Lord God, will be manifested in our lives. Even, Lord God, sa mga panahon na ganito na we are having so much temptations, we are having mga persecutions and evil things
that surrounds us today. Even this virus, Lord God, that tries to creeps in our life na nagpaparalyze sa amin, nagiging kami, Panginoon, aimless, Lord God, nagkakaroon po kami ng mga refocusing sa aming buhay, Panginoon. Lord, today, we just commit to you everyone who put their full trust in you, complete trust in you today. Lord, we thank you that we will overcome as one. Because we have one God, one Lord. We have the King of Kings and the Lord of Lords, and that is you, Jesus Christ. And we pray today that the power of the Holy Spirit will be upon us, that we will be able to overcome everything, Lord God, or anything in this world as we wait for your coming. Lord, we thank you, Lord God, for blessing our lives in ways more than we can ever ask or think of, Lord. We give you glory and praise, all the highest glory and all the highest praises, Lord, we pray. Kung meron din po may sakit, may nararamdaman ngayon, we will be able to overcome. I see, Lord God, every sickness be broken in the name of Jesus, because you are a great healer. Lord, hindi lamang physical sickness, kundi emotional sickness, Lord God, mental health sickness, psychological sickness, Lord God, finances man. Lord, we pray, meron din po, Lord God, depressed man, Panginoon, or stress, we pray for healing today. Lord God, na ang buhay namin ay hindi po para mag-please sa tao, kundi mag-please sa iyo, Panginoon. Whatever be the sicknesses na nararamdaman ngayon ng mga, kung meron man ngayon nakikinig or nanonood ngayon, Lord God, na meron siyang nararamdaman, Lord God, sa kanyang katawan, Panginoon, or merong diagnosis na ibinigay ng doktor, Lord, we pray that we will be able to overcome, Lord God, that we will not have fear, because as we accept you as Lord and Savior, nandyan po, Panginoon, ang healing. Touch mo, Panginoon, sa bawat buhay ng mga tao na patuloy na nagtatrust sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you, Lord God. We thank you for blessing every churches, every pastors, every leaders, Lord God, everyone who keep their trust in you today, even in these pandemic times. We give you glory and praise. In Jesus' mighty name we pray. And everyone says, Amen. Amen. So, may nanonood po ngayon na masyado pong discouraged at down po sa buhay. I would like you to be reminded po sa salita ng Diyos. God has a plan in your life and God loves you so much. I would like to pray for you po na, Lord, I thank you na this spirit of discouragement, may yung tao na ngayon na nakikinig, Panginoon, na so down in his life. Lord, I thank you that you strengthen him or her right now through the power of the Holy Spirit. There is no distance in prayer, and I believe, Father, na kaya mo siyang abutin sa mga oras na ito, i-lift up mo siyang muli. Dahil ang buhay po niya ay seed sa iyong harapan. And I pray, Lord, na magkaroon siya ng impact in the future as he's going to overcome the things that is happening in his life right now. Thank you, Lord, whatever circumstances that he's facing, I pray na he may be able to overcome it through the grace of our living God. So I thank you, Father, for being with him, or whoever that person. I do not know him, but you know him personally. I speak for your encouragement. I speak of your boldness and your fire once again to the power of the Holy Spirit. So I honor you in Jesus' name. Amen and amen. So okay po, marami po tayong mga kaibigan, even yung mga kakilala natin mga OFWs, na mga frontliners, kami po ay patuloy na nakikisa sa inyo as we heal as one. Even yung mga kapatiran natin na sa labas po ng ating bansa, we pray for safety din po sa inyo, like sila Ate Chato, sila Em, sila Charlie, and even po yung mga kaibigan ko na nasa labas, mga si Tang din na nakikinig po. We overcome as one. Amen. Gusto ko lang po mag-testify habang patapos po tayo na ang aming kapatid po, ang kanyang pamilya ay nag-test po ng COVID test, and they are negative because they were able to overcome. So sa ating pong lahat ng mga LPGM family, from Basilan to Bakungan to Pagadian and Zamboanga, have a blessed Sunday po. We overcome as one. Even yung mga leaders natin, sino-sino yung mga leaders natin sa Zamboanga, we will shout out po sa inyong lahat all over Zamboanga po ng mga family na ipinadala ng Panginoon. ABC Station din po, maraming salamat sa DCS, sa suporta. We overcome as one po. Amen. Lalo-lalo sa station manager na ginamit ng Panginoon for us to be able to air these messages. Amen. Para sa Panginoon po. Maraming salamat po. God bless ating lahat. Jesus loves you so much. Have a blessed Sunday po.